lahat. Unang-una po, taus-puso pong pasasalamat sa ating minamahal na Ka Eduardo Manalo sa pangunguna ng laban at paninindigan ng Pilipino at Iglesia ni Cristo laban sa katiwalian. Maraming salamat po. Salamat din po ka Erd Scudera sa ating mga kapatiran at higit sa lahat, maraming salamat sa inyo mga kapatid sa inyong paninindigan ng 30 araw dahil sa pag-ibig sa bayan. Maraming salamat po. Mga kapatid, mga kababayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Nandito po tayo ngayon sa makasaysayang Liwasang Bonifacio. Pinalayas man tayo kagabi sa EDSA at binawi man ang ating permit. Subalit hindi nila mapapatahimik ang boses ng katotohanan. Nandito tayo sa duyan ng tapang ni Gat Andres Bonifacio dahil ang ipinaglalaban natin ngayon ay ang mismong kalayaan at katarungan sa ating bansa. At nagpapasalamat tayo sa lokal na pamahalaan ng Maynila, Mayor Isko Moreno, dahil kinilala nila na ito ay isang freedom park. Hindi natin kailangan ng pahintulot ng kahit nino man para isigaw ang inhustisya. Ang tunay na anomalya ngayon ay hindi ang 75 milyon pisong donasyon kay Senador Rodante Marcoleta. Ang tunay na anomalya ay ang pagkakabali-baliko at pinipilipit na pag-akma ng batas sa ilalim ng rehimeng ito. Para lang mabalanggo ang isang kritiko na nagbubunyag sa kanilang katiwalian. Bilang dating PACC chairman, alam ko ang pasikot-sikot ng batas laban sa korupsyon. Kaya pag nakikita ko ang panggigipit na ito, hindi po pwede akong manahimik. Alam po ba ninyo na ang unang opisinang binuwag, Executive Order Number 1 ng Pangulong Marcos ay ang opisinang hinawakan kong ang tawag Presidential Anti-Corruption Commission. Ito ay nagpapahiwatig ng laganap na korupsyon na nakikita natin ngayon. Imbis na palakihin ang opisinang lumalaban sa korupsyon, tinanggal pa. Kaya ngayon, ang bubuaya, ang lalaki na. Dalawang araw na po akong nakikinig at nakikibahagi sa ating pagtitipon. Pero nais ko pong ikwento ng bahagya sa inyo ang isang issue na hindi pa masyadong napag-uusapan. Suriin po natin ang batas ng tama at walang pagkiling. Sinasabi po ng ombudsman, ang plunder daw po ay hindi lamang para sa ninakaw sa gobyerno. Sakop din daw nito ang pribadong pera basta nakuha sa illegal na paraan. Sige, tanggapin natin ang jurisprudence na yan. Pero, ito po ang aking tanong sa ombudsman. Nasaan ang illegal na paraan or illegal means sa kaso na isasampa nyo kay Senador Marcoleta? Para maging plunder ang pribadong pera, kailangan patunayan ng Estado na ang perang yan ay nakuha sa pamamagitan ng krimen.
gaya ng pangingikil, suhol, pagbebenta ng impluwensya, kapalit ang kontrata. Pero ano ang katotohanan kay Senador Marcoleta? Walang binentang kontrata. Walang binentang pabor. Ang 75 milyong piso ay hindi nakuha sa ilegal na paraan. Ito ay kusang loob at legal na tulong pang politika mula sa mga kaibigan na nagtitiwala sa kanya at sa kanyang prinsipyo bago pa man magsimula ang opisyal na kampanya. At higit sa lahat, hayag na binayaran ang tamang donor's tax sa BIR. Paano nyo tatawaging ill-gotten wealth o kriminal na yaman ang perang dumaan sa illegal na proseso ng pagbubuwis ng gobyerno? Ang kakulungan sa SOSE ay isang administratibong teknikal lamang. Hindi yan kriminal na intensyon para sa kasong plunder or pandarambong. Kung pag-uusapan natin ang donasyon sa kampanya at ang pagtanggap ng milyong-milyon mula sa pribadong tao, bakit si Senador Marcoleta lang ang nakikita ninyo? Silipin din natin ang Malacanang noong 2022. Si Pangulong Bongbong Marcos nakatanggap ng 624 milyon mula sa pribadong donor. At sino ang mga nag-donate? Si Secretary Anton Lagdameo na ngayon ay Special Assistant to the President. 247.32 million pesos. Ano siya ngayon? Espesyal na assistant ng Pangulo sa Malacanang Gabinete. Pangalawa, si Mel Robles nag-donate ng 30 milyong piso. Ngayon, siya ang General Manager ng PCSO. Ikatlo, si Secretary Francisco Chu Laurel Jr. nag-donate ng 30 milyong piso sa partido. Ano siya ngayon? Kalihim ng Department of Agriculture. Tanong, bakit kapag kaalyado ng palasyo ang tumanggap ng daan-daang milyong pisong pribadong pera mula sa mga negosyante, na kalaunan ay binibiyayaan ng matataas na posisyon sa gobyerno, tinatawag ninyong legal at hayag at malinis na donasyon? Pero kapag ang isang tapat na mambabatas tulad ni Marcoleta ang tinulungan ng mga kaibigan para sa kanyang advokasya, ginagawan ninyo ng kriminal ang kahulugan ng pagkakaibigan at tinuturing ninyo itong indirect bribery. Ito po ang mukha ng hustisya sa ilalim ng administrasyong ito. Kapag kakampi, may proteksyon. Pag kritiko, hinahanapan ng butas para makasuhan ng plunder. Huwag po ninyo kaming lukohing mga Pilipino.
Kung seryoso ang gobyernong ito sa pag-usig sa mga nakakuha ng yaman sa pamamagitan ng illegal means, bakit hindi nyo arestuhin ang mga sangkot sa flood control? Diyan sa bilyong-bilyong pisong flood control allocations, may mga totoong predicate acts ng plunder. May mga testigo na, may mga affidavit na mula sa mga kontratista. May mga katibayan ng malinaw na sinasabi sa nagdaang pagdinig sa Senate Blue Ribbon Committee. 10 hanggang 25% daw ang kickback na dinadala sa maliitang pera sa mga kaalyado ninyo sa Kamara. Yan ang totoong iligal na paraan. Pera ng bayan na pinagkakakitaan habang ang mamamayan nalulunod sa baha. Ngunit, nasaan ang warrant of arrest para sa kanila? Nasaan ang mabilis na aksyon ng ombudsman para sa mga opisyal ng administrasyon na hayagang itinuturo sa bilyong-bilyong pisong flood control scam? Wala. Wala. Mabagal ang hustisya pag galamay ng palasyo ang sangkot. Pero pag kay Marcoleta na nangunguna sa pag-iimbestiga sa anomalya sa Senate Blue Ribbon, napakabilis ninyong mag-imbento ng kaso. Ginawa ninyo ito para patahimikin ang naghahanap ng katotohanan at pigilin siyang gumanap sa kanyang tungkulin sa Senado. Mga kababayan, dahil sa garapalang panggamit ng kapangyarihan, dahil sa panggigiit ng double standard, kung saan ang administrasyon ay protektado habang ang oposisyon ay pinatatahimik, nawalan na ng tiwala ang taong bayan sa lideratong ito. Kaya huwag tayong magtaka at huwag kayong magtaka kung bakit ngayon, 4 na taon lipas, na ipagbunyi ng Pilipinas ang kanyang panalo bilang Pangulo. June 30, nanumpa po siya. June 30, 2026, yung mga sumuporta sa kanya, nananawagan at nagtitipon-tipon na sabihin siyang, bumaba ka na dyan. Bawal sabihin ng iglesia. Pero maraming Pilipino, yan ang pinananawagan dahil sa kanyang ginagawa sa ating bayan. Pangulong Bongbong Marcos, ang pamahalaan ay hindi kayang magpatupad ng batas ng patas. Ang pamahalaan na ginagamit ang mga ahensya ng hustisya bilang politikal na sandata ay pamahalaan na nawalan na ng moral na karapatang mamuno sa bayan. Pero may 2 taon pa siya. Nakakalungkot. Sa kabila ng ating pagtitipon, sigaw, expose, nananatiling bingi ang Malacanang at gobyerno sa panawagan ng bayan na naghalal sa kanila.
Kaya ang aming pakiusap, kung hindi nyo kayang gawin ng tama, bumaba na kayo dyan! Ngunit, sa kabila ng lahat ng galit at sigalot na ito, may mas malalim akong panawagan. Mula rito sa Liwasang Bonifacio, ako ay umaapila mismo sa puso ng ating Pangulo, President Bongbong Marcos Jr. Nananawagan ako sa iyo. Suriin mo ang iyong puso. Tingnan mo ang iyong konsensya. At gawin mo kung ano ang tama at makatarungan sa mata ng Diyos at ng tao. Bilang pinuno ng bansang ito, tinatawagan kita na pangunahan ang buong bansa na lumapit sa Diyos na may kababaang loob at pagsisisi at mangakong gagawin ang tama sapagkat ito at ito lamang ang unang hakbang para ang habag ng Diyos at para sa katubusan at kaligtasan ng ating bansa. Bilang Pangulo ng lahat ng Pilipino, itigil mo na ang paghahati-hating ito. We are one! 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 Ipag-isang turing mo ang buong nasyon at ang lahat ng sekta ng relihiyon, partido at lahat ng grupo. Isantabi natin ang pansariling pagkakaiba-iba at hidwaan sa politika. Lumapit tayo sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Panalangin para sa iyong sarili at panalangin para sa buong bayan. Magkaisa tayo na may mababa at tapat na puso na ipatupad ang batas ng patas. Gawin ang nararapat at magtayo ng isang mas magandang bukas. Isang bansang nagkakaisa sa ilalim ng gabay at kapangyarihan ng Poong May Kapal. Kaya ngayong hapong ito, mula rito sa Liwasang Bonifacio, pinaninindigan natin ang ating boses. Hindi tayo aalis. Hindi tayo tatahimik. Hindi tayo matatakot. Ang sigaw natin, katotohanan. Ang sigaw natin, katarungan. Nananawagan tayo sa isang bukas na malaya at patas na investigasyon para sa lahat. Kung talagang naniniwala kayo sa transparency, buksan nyo ang mga dokumento sa flood control scam. Ipakita ninyo ang tapang na imbestigahan ang sarili nyong bakuran. Huwag ninyong gamiting technicality o ang technicality ng batas para ikulong ang mga taong humahadlang sa inyong katawalian. Mga kapatid, manindigan tayo para sa totoong hustisya. Itayo natin ang bandila ng patas na batas. Wala po akong pakialam kung kaibigan ko, kapartido ko ang nagnakaw, imbestigahan ninyo at ipakulong nyo. Pero pag partido nyo rin at kaibigan nyo ang nagnakaw, kahit sila, ipakulong nyo din.
Tapos na po ako. Uulitin ko lang ang pasalamat sa inyong lahat. Believe po ako sa inyo. Kayo ang Pilipino na pinaninindigan ang kanilang boses at nagmamahal sa bayan. Kaya mga kababayan kong Pilipino na nanonood sa TV, Facebook at social media, natatakot pa kayo? Huwag na po kayong matakot. Pumunta na kayo rito, magkaisa tayo. Ayusin natin ang ating bansa. Maraming salamat po. Mabuhay kayong lahat. Maraming salamat po.